Ayan po at mayroon po tayong breaking news. Opo, tama po yung narinig nyo. Breaking news po ito at dito nyo lang po sa ating programa mapapanood at malalaman itong nangyari dito kay Paduano na kung saan po ay sumabog po ang utak. Tama po yung narinig nyo. Sumabog po ang utak ni Paduano dahil po nahulugan ang kanyang ulo ng niyog. Ayan. Kaya yun po ang ating breaking news. Pero hindi na po natin na pag-aaksaya ng oras yan, ang pakialam ko ba sa hayop na yan, ay basta lang po sinabi ko sa inyo, sumabog ang utak ni Paduano dahil nahulugan ng niyog. So hindi po yan. At mas gugustuhin kong itapik muna yung kapakanan nitong aking mga subscribers, followers at mga viewers na sana lahat ng mga subscribers ko ay hindi magkakaroon ng problema, lahat ng mga subscriber ko ay hindi magkakasakit, lahat ng mga subscriber ko ay suswertehin. Yan po ang ating topic. Maliban po dyan, mamaya lamang po ay bubunot ulit tayo ng maswerte nating subscribers na nandito palaging nakasubaybay. Pero ang nakakalungkot po rito ay yung mga totoong sumusubaybay dito sa Birana Live Studio TV, ayan po, ay pinangalanan na po at nilagyan na po ng mga ganito, nakahiwalay na po yan, at yan po yung ating irarapol pag dumating po yung 100,000 subscribers natin, na kung saan po ay napaka-kaunti na lang po. Kung hindi po ako nagkakamali ay nasa 51 na lang po dahil sa ngayon po sa oras pong ito ang ating hindi po, ako na lang po 50 na lang po yung ating kailangan 100,000 na po. Ayan at ang katunayan po ay ito. Yan na po yung total ng ating subscriber. So, 50 na lang po ang kailangan natin. May gugunahan po natin yung ating raffle draw na kalahating milyon. Ayan, at saka kung ano po yung dating ipinakita kong cheque dati na ginawa ko in advance na wala pang date, yun po rin ang marireceive noong mananalo kung sakali yung mabubunot. Kaya ko po pina-screenshot dati sa inyo nung pinakita ko para mapatunayan talaga ninyo na kung ano yung sinabi ko, yun po yun. Kung ano yung ipinakita ko, yun din po yun. Kagaya po nito, muli ko pong ipapakita sa inyo yung ginawa kong cheque. Kasi sabi ko ginawa ko na para advance na ninyo makikita. Ayan, ito po ay pinilas ko na dito sa cheque. Kita niyo naman po yan. Yan po yan ang cheque ko. Okay? So, pinilas ko po yan. Pinakita ko po sa inyo. Yan po yan. Pati yung check number niya. Pina-screenshot ko po yan para ito rin po yung inyong matatanggap na cheque kung sakali. Wala pa lang pong date kasi wala pa naman tayong raffle draw. Pagka nanalo na, saka ko na lang po isusulat dyan yung date. Ayan po. Kung ano po yung ipinakita ko dati sa inyo, yun din po yan. Ayan Ay, hindi. Tinakpan ko na pala yung pangalan ko dati. Ayan. Ayan po siya. Tinakpan ko lang po yung pangalan ko. Kasi nga po, malalaman nyo agad yung aking pangalan na kung saan ay sinabi ko po yan na ang pangalan ko po ay nasusulat sa Biblia or either sa banal na kasulatan. Ayan. Ito rin po yan yung checking ipinakita ko dati sa inyo. At ito rin po yung matatanggap niyo. Nakalagay po dito. Nakalagay po dito yung amount. May amount na po yan. 500. Ayan, 500,000 pesos po yan. Nakalagay po yan. Yan po yan. Ito rin po yung matatanggap ninyong cheque pagka ating po nabunot na. Kagaya po ng sinabi ko, pagka may nabunot na po kayo, kaya po araw-araw natin tinatapik ito para po maintindihan ninyong lahat.
Halimbawa po, kayo isa kayo sa nabunot. Tatawagan po kayo ng magkuan po kayo, mag-reach po kayo, tumawag or mag-message po kayo doon sa Tariq Hassan Mirza para tawagan po kayo ng sekretary ko. Ngayon, pagka tinawagan po kayo ng sekretary ko at tapos na kayo mag-usap ng mga detalye, ibibigay sa akin ng sekretary ko at ako mismo ang makakausap nung mananalo. Ayan. Ayan po ay tatanungin kita kung anong gusto mo. Kung i-deliver ba ng personal itong chicken na ito kasama yung sekretary ko para sa ganun ay i-incas, sasamahan ka ng sekretary ko, i-incas ito sa bangko. Kasi kahit saan bangko po ito pwedeng i-incas itong chicken ito. So ngayon, yun po, depende po yun kung ano pong pipiliin nyo, kung dito nyo i-claim, dito sa akin mismo dito, at pumunta kayo dito kung saan man po kayo naroroon, papadalhan kayo ng pamasahe, aeroplano, ano pa man dyan para makapunta kayo rito, kasama nyo yung pamilya ninyo. At mag-stay kayo rito ng 1 linggo, 2 linggo dito sa aking private resort. Ayan, at para ma-enjoy nyo rin yan, bukod na sa nanalo kayo, ma-enjoy nyo rin at makita nyo ng personal at kayo na ang magbabalita dito sa ating mga subscriber or mga followers. Kayo na po ang magbabalita. Ayaw ko pong magbuhat dito ng sariling bangko. Kaya yun po ang purpose ko. Mamili kayo kung i-deliver tong chicken na ito na kasama yung sekretary ko para kasama doon sa pag-i-incas ng pira. Or, ito nga, sabi ko, pasasabi ko lang di ba? Kasama or dito kayo pumunta sa akin at kung malayo kayo, padadalhan kayo ng pira para pamasahe buong pamilya po ninyo. At dito kayo mag-stay either 1 linggo or 2 linggo para ma-enjoy nyo po itong lugar ko rito na kung saan po ay talaga namang sabi ko nga, yun na lang pong mananalo ang magkukwento sa inyo. Ayaw ko pong magkwento ng sarili kong kwento. Ayan. Ulitin lamang po natin yung ating breaking news bago tayo magkalimutan. Ito pong si Paduano ay sumabog ang utak dahil nahulugan ng niyog ang kanyang ulo. Mirisi sa iyo yan, putang ina mo. Anyway, wala naman akong balita kung patay na yan. Pero hindi naman siguro, sumabog lang ang utak. Ngayon po, naalala ko lang po kasi yung pare na 15 years na nag-addict. 15 years po nag-addict. Siya mismo ang nagsabi niyan Sa bunganga niya po nanggaling yan, yung 15 years siyang nag-addict. Yung laging kasama ni Nadilima, noong, kailan yun? Yung hearing dyan sa Senado at saka sa Quadcom, sa Kongreso, kasama po yan. Yung pare, nalimutan ko lang kasi ang pare na yan Yan po yung supot na pare. Tapos, mayroong nag-chat sa akin, Sir, yan po yung pare na yan nung ikaw ay nagsimba noon. Siyan po yung pare na yan. Sabi ko, paano ba? Bakit ba? Anong bang mayroon? Sabi yung ganyan kung yan ang pare na nagsimba ako dati. Kasi matagal na pong panahon yun Ay siya, nagkwento. Ayun, naalala ko na. Ganito po ang nangyari. Kukwento ko lang po sa inyo. Para lang po may idea kayo, yan po yung pare na nag-addict ng 15 taon. Siya po mismo ang umamin, siya po mismo ang nagsabi na 15 taon siya nag-addict. Okay. Naalala ko na yung sinabi sa akin nung nag-chat sa akin. Ito po pala naalala ko na ng buong buo. Nagsimba po kasi ako dati. At nagkataon siya po yung pare. Siya po yung nagmisa. Ngayon, paiksin na po natin ang kwento para hindi kayo mainip. Yan po yan yung, di po ba pagkatapos magdaldal ng pare, yung tapos niya magdaldal, at bago siya mangulikta ng pera, yung pong pinapalamon sa inyo, yung sinusubo sa inyo na yung ostya, yan, tapos kinakamay niya ito yung katawan ni Kristo, di ba yan sinasabi niyan? Ito yung katawan ni Kristo, amen. Ito yung katawan ni Kristo, ganun, amen. Ayun, yun po yan. Tapos, yan po palang pare na yan,
ay bago humawak ng ostya yan, ay nilalaro niya muna yung kanyang utin. Bastos yan eh. Bastos sa pare yan. Seryoso ako. Bastos yan. Tapos ganito yan. Nakalinya kayo eh. Ito yung katawan ni Kristo. Amen? No. Linya-linya na yan. Paiksiin na natin ang kwento. Yung lalaki, babae, ako. Lalaki, babae, ako. Sabi ito, katawan ni Kristo. Sabi ng lalaki, amen. Sobo. Kasunod yung babae na naka-sleeveless yun eh. Kasunod ko rin. Sasaksakan na sana niya, sasabihin sana niya na itong katawan ni Kristo, ito! Napatigil siya. Tapos hawak-hawak niya yung ostya, napatigil siya, nakatitig siya doon sa babae na kasunod ko na naka-sleeveless. Ang tanong niya doon sa babae, bakit anya iha? Ang puti-puti ng dibdib mo. Sabing ganyan. Sagot ng babae na naka-sleeveless, ay kasi father, hindi naiinitan kayo maputi. Kalokohan niya, sabing ganyan itong bastos sa pare nito. Bakit itong bayag ko, ang itim-itim, hindi naman naiinitan? Yan po yan. Yan pala yung pare na yan na bastos. Sabagay, adiktos nga, sabog nga, kaya ganon. Imagine mo, pati yung dibdib nung susubuan na ng ostya, tatanungin niya kung bakit daw ang puti-puti ng dibdib niya. Nung sinagot ng babae na hindi naiinitan, nagalit pa at sabi niya, bakit anya itong bayag ko? Hindi naman naiinitan ang itim. Di ba? Bastos talaga. Sasabihin na naman itong mga bubo kong mga basher sa fake news na naman. Sige lang, kasi naiintindihan ko naman yon. Kasi wala namang laman ng utak nyo kundi fake news eh, di ba? Wala namang ibang argumento kayo, di ba? Puro fake news. Kaya naiintindihan ko na ang utak lang niyo hanggang doon lang, fake news lang ang pwede niyo sabihin. Wala na kayo ibang masabi. Kaya kasabay nitong mga politikong mga kawatan ay magkamatay na rin kayong lahat. Magkamatay na kayong lahat. At kayong mga bobo na mga bashers ko, mga tanga, mamamatay kayong tanga at bobo. Ganun lang po kasimple yun. Imagine mo, fake news daw ako dahil ang sinasabi ko raw ay natagpo ang hubot-hubad itong si Tambaloslos at saka si Castro. Fake news daw ako. Ay hindi nyo alam, talagang fake news yun. Kaya lang, bakit nyo pa kailangan sabihin fake news? Ay fake news nga. Ay di bobo kayo. Ay di bobo kayo. Di ba? Para lang yan, walang pagkakaiba, ipapaliwanag ko lang mga kaibigan. Para lang pinakitahan ko kayo ng sunglass. Nung ipinakita ko itong sunglass ko, sabi nitong bobo, sunglass yan sunglass nga. Kasi nga, wala talagang pan. Kaya itong mga bobo na ito, lalo na yung babae na nag-comment ng kwan, papapasukan ko ng tilapia yan para matauhan tong hayop na ito. Sige lang. At ayan, at bago po pala tayo magtuloy-tuloy, ay ipapakita ko lang po yung ipapakita ko lang po yung mga mukha nung mga hindi nyo dapat iboto. Ngayon, pagkatapos kung may pakita nito at iboto pa rin ninyo itong mga ito, bahala na kayo sa buhay ninyo. Total kayo naman ang magsasuffer ng kahirapan, hindi naman ako. So ito yung mga hindi nyo dapat iboto, na ito yung mga naka-line up dito kay Bangag na administration. Ayan. Ayan. Sige. Tamba. Tuturo ko lang. Ito,
Ito si Pacquiao. Ito si Pacquiao, kung inyong matatandaan, galit na galit ito dati kay Marcos. Ang sabi pa nga, ipapakulong daw niya si Imelda. Ayan po yan si Pacquiao. Ito. Yan. Yan. Yan yung wala rin sariling paninindigan. At boksingero pa man din, walang sariling paninindigan. Ganyan po yan yung mga taong mga bobo. Yan. Yan siyan. Ang kasunod niyan, ito si Abalos. Yang si Abalos naman, sasabihin niya doon sa patalastas niya, kalaban daw siya ng kriminal. Sino ba yung naging kalaban niyang kriminal na tarantadong yan? Isa ring iwi yan, bangag din yan. Yan, ito si Abalos. Sino itong kasunod itong hayop na ito? Isa. Mukhang si Tolentino. Yan naman si Tolentino, wala ko yan, parang paro-paro. Parang bukid na lilipad-lipad. Sa tikit ng bangag. Yan niya si Tolentino. Dating nandyan niya sa unit team, ayan, lumipat na dyan kay Bangag. Ayan. Yan po, yung paro-paro yan. Para tandaan nyo lang po, para wag nyo nang iboto yan kahit kailan, yung mga animal na mga putang inang mga politikong ito na walang kakwinta-kwintang mga hayop na to, na pinagnanakawan lang lagi kayo, na ang nagiging resulta, yan ang kahirapan ninyo. Mapunta tayo dito sa, sino to? Bong Revilla. Yan si Bong Revilla, na pinaninindigan niya, may anting-anting siya, may anting-anting niya sa pagnanakaw din. Unang-una, hindi ba't nakulong din yan sa pagplander? Kasama yan ni Jingo Estrada at saka ni Enrile na hukluban. Yan. So, tingnan natin kung mayroon wala tayong masasabi dyan sa lahat, isa-isa natin. Sino pa? Ito si Erwin Tulfo. Ito. Yan si Erwin Tulfo, yan kasunod. Yang si Erwin Tulfo na ako nito, aywan ko kung hindi pa ba nagasgas ang dila nito kahihimod sa tumbong ni Romualdez. Yan. Tingnan nyo. Ganyan yan. Saan kayo kaysa pumunta si Romualdez? Kasi pagka umigit-igit si Romualdez, yan ang taga-himod. Yang si Erwin Tulfo. Sige, mapunta tayo. Sunod-sunod. Ito ngayon. Itong kasunod, ito si Tito Soto. Yang si Tito Soto na yan, tingnan nyo, tumandang hukluban na rin dyan sa Senado, ayaw pa maglubay. Mayroon ding kanyan, mayroon ding issue yan. Matagal ng issue yan, pero walang nagawa yung kanilang ginawa ng katarantaduhan itong mga animal na ito. At anyway, tumanda na lang din dyan, wala naman nagawa yung matandang hukluban. Tingnan nyo yung itsura. Parang pupunta na sa hukay. Ayan, sige. Tapusin natin. Ito, si Ping Lacson. Itong si Ping Lacson, itong yung gumawa ng concurrent resolution number 10 na kung saan ay hindi na kailangan ang resibo at certification na lang. Yan. Ito yung kinuha ni Tambaloslos. Ito yung inaani ngayon ni Tambaloslos na kawat na ng kawat ang pira. Ito si Ping Lacson ang gumawa ng concurrent resolution number 10. Kaya yan din ang hindi nyo dapat iboto yan. Hayop na yan. Isa pa, taraidor din yan. Tingnan nyo. Talagang matatalino sa katarantaduhan kaya nabubuhay pa itong mga animal na ito. Anong ginawa niya dyan sa mga ayaw ko yung mga criminal yan, Baliling. Ano yan? Basta Baliling. Baliling ba? Basta yan yung organisasyon na yan. Yan yun. So, ngayon, bumabalik na naman sa Senado. Wala rin naman nagawa yung hayop na yan. Sige, sunod. Itong si Lito Lapid. Ito si Lito Lapid, wala yan, parang ahas na tulog. Parang ahas na tulog. Nakikita niyo ba yan sa hearing o ano? Wala.
Nandyan lang. Basta makatanggap lang ng PDAP yan, okay na sa kanya. Makatanggap lang yan na suhol ng mga, ano to, pogo na yan, okay na sa kanya. Kaya wala kayo nakikita dyan na dito lapit sa, pero tumatakbo pa. Kaya ito yung pinag-aaksayan natin ng pera. Kaya ang dami-dami naghihirap natin mga Pilipino dahil dito sa mga bugok ng mga putang inang mga kandidatong ito. Sunod, ito si Abby Binay. Ito si Abby Binay, well, may issue din yan sa pagiging mayor dyan sa Makati. Kagaya lang din yan ng tatay niyang si Binay. Na mayroong isang bayan dyan, isang lugar dyan sa Batangas na halos anya na. Tapos yung baboy pa na inalagaan nila na naka-air condition pa. Yan si Binay. Pare-pareho yan. Sunod, itong si Pia Cayetano. Si Pia Cayetano, isa rin yan left and right yan. Left and right. Kung saan yung kwan, doon siya. Doon sisip-sip yan. Tingnan nyo yung bibig niyan. Ang nipis-nipis para manghuhula. Yan si Pia Cayetano. Sige, para mapatapos natin. Ito ang kasunod, itong si Aimee. Yan. Si Aimee Marcos naman, walang ginawa kundi ang mangbudol. Manggagamit. At hindi lang yan, pati ako kinukursunada niyan. Ayan, para lang masapan ko, basta Marcos, wala na kayong ibubutong Marcos. Tandaan nyo na yan, mga kababayan, para sa ganon ay maiba naman ang takbo ng ating bansa kung sakasakali. Wala na kayo ibubuto dyan sa mga animal na yan. Sunod, dito tayo kay Camille Villar. Itong si Camille Villar naman, ito ay, sa kasalukuyan niyan ay congresswoman. Pero wala naman po ako makitang issue dyan sa kanya. Kay Camille na yan. Wala po ako makitang pwedeng sabihin sa kanya na masama. Kasi wala naman talaga. Pero, ang pamilya po niyan, kagaya ni Cynthia Villar, yung nanay niya, yung tatay niya, na si Manuel Villar na yan, ay lahat po yan pinagbibili yung mga lupa dito, pinapatayuan ng mga housing na yan, binibili sa ginigipit yung mga tao na para ibenta yung mga lupa nila sa napakamurang halaga, tapos yung mga bahay na pinapagawa nila ang mamahal. Yan po yan, ang pamilya niyan. Pero, kung dito lang mismo kay Camille Villar, wala po ako masasabi dyan. Ngayon, pero ganun pa man, kahit na wala akong masabi, huwag nyo na pong iboto yan dahil nakatikit po yan dito kay Bangag Administration. Kaya yan po ang tandaan ninyo. Ngayon, lalo na ito, lalo na ito na huwag ninyong iboboto itong mga hayop ito. Sandali lang. Sandali lang po. Naku, hindi ko makita. At lalo ito, huwag nyo na rin ibubuto yung manyakol na yan. Ayan yan si Abante. Kahit kailan, huwag nyo nang ibubuto yan. Tingnan nyo lang itsura ng hayop na yon. Pagiging manyakol talaga. Yan pa, nagalit na galit sa mga vlogger itong animal na ito Maging yan si Paduano na yan galit na galit sa mga vlogger ito. Ay, itong manyakol na ito. Inuulit ko nga lang, dyan tayo sa Luneta. Magkasubukan na tayo dyan. Mga buwakan ng ina nyo. Isa pa ito. Nabuisit kayo? Mga manyakis kayo? Tandaan nyo yan.
Buisit na yan, ha? Para hindi na kayo kuhan. Para kahit papaano ay wag na maghirap ang taong bayan dahil diyan sa binubuto ninyo ng mga animal na mga putang ina mga ito. Ang mga mga politikong ito. Ha? Isa pa ito. Ha? Isa pa ito. Tingnan nyo yung buhok. Inilagay dyan, tinakip dito sa kanyang poknat kasi yan. Tayo tinakip yan dyan. Tingnan nyo, parang tanga talagang tanga. Tingnan nyo, di lang tanga, ngiwi pa. Tapos yan ang ilalagay nyo, congressman ninyo. Saan bang distrito ito? Puta. Nakakahiya kayo kung saan man distrito ito. Kayong mga butante dyan na bumuto rito, nakakahiya kayo, hindi kayo mga tao. Maniwala kayo sa akin. Tingnan yung itsura niyan. Tapos yan ay bubuto ninyo. Ay parang akala mo, inuubos na niya lahat yung kwan. Yung siyabo sa kwan. Ay, nako. Yan po, pinakita ko na sa inyo. Walang sisihan. Yan yun. Ngayon, magawin na tayo rito sa ating parapol. Ito po ay uulitin ko lang naman. Ito po ay barya lang po ito. Itong pinaparapol ko araw-araw ay barya lang po ito. Kaya huwag nyo pong papansinin ito kasi ito po ay dahil sa natuwa lang ako doon sa tao na either nag-comment, nag-share doon sa mga FB account niya ng mga videos ko, doon lang po ako natuwa. Kaya po, nagkaroon po tayo ng parapol na ganito. Araw-araw po ito ay 10,000 lang. Napakaliit na halaga. Pero kahit pa paano ay makakabili na rin po sila ng either magic sarap or bitsin. Ayan po yan. Kaya araw-araw po tayong nagpaparapol nitong barya na 10,000. So, ang pan po nito, naku baka po kasi bukas, uy, 58 na. So kung 58 na, 62 na lang po. Ay, 52 na lang po ang kailangan natin. Ayan, 52 na lang. So baka bukas po ito ay maaaring kompleto natin 100,000 subscriber na po tayo. At sige, ito. Bago tayo pupunta dito sa palabunutan, uulitin ko lang po. Itong putang inang Paduano na ito, tingnan natin kung talagang nito. May balita ko lang naman yan na sumabog ang utak nito dahil nahulugan ng nyug yung ulo. Mabuti naman sa iyo. Sana mamatay ka na lang ng hayop ka. Kahit napakasiga nitong hayop na to, pero sabi ko, magkita lang kami ito, lalagasin ko ang ngipin nito eh. Maniwala kayo sa akin. Ito ang mga totoong nagpapahirap dito sa mga kababayan ko, kaya gano'n nila ang galit ko sa mga hayop na to. Yung mga yan. Kaya ganyan na lang katindi ang galit ko sa mga hayop na to dahil wala sana itong mga iniikutan kong mga walang masaing nating kababayan kung hindi mga kawatan yung mga putang inang mga yan. Yan ang pakatandaan ninyo. Kaya gano'n na lang ang galit ko sa mga hayop na ito.
Anyway. Ano ba? Hindi naman ako nakapagpigil. At sige na, at bunutin na po natin yung ating kondito. Ayan, yung ating pang na ba ito? Pang ilan na ba itong na ito? Parang hindi ako nagkakamali, pang-6 ba o pang-7? At yan po yung yung hindi ko na alam kung sabagay nasa listahan naman. Bubunutin na po natin at para ito. Okay. Ito po. Mainit na naman ang ulo ko. Okay. Ito po yan. Ayan. Basa nyo ba? Baliktad na cellphone ito. Para mga baliktad din ang ulo ng mga putang ng mga ito eh. Yung mga congressman na yung mga tuwad na yan eh. Yan po, yan. Roxanne Trangia. Hirap nang basahin to. Trangia. Yan. Roxanne Trangia, congratulations. At alam mo naman siguro kung anong presyo at alam mo naman siguro kung saan ka dapat na magpan. Kung saan ka dapat mag-contact. At kontakin mo ang Tarek Hasan Mirza para magkausap ko yung sekretary ko at para kung paano ipadala sa iyo ang pera. At yan. Basta alam nyo naman, kasi kung talagang araw-araw kayo sumusubaybay dito sa channel ko, alam nyo ang ginagawa nyo. Ngayon, kung hindi kayo nakakontak dyan, hindi ko na problema yon. Hindi ko na problema yon kasi unang-una na araw-araw na sinasabi ko rito, hindi pa rin kayo nakakasunod. Pero bahala kayo. Pag hindi nyo na-claim yan, di bahala kayo. Kasi bubo kayo kung hindi nyo kinuhan yan. Ganun lang yung kasimple. At yung videos natin kahapon na in-upload, hanggang doon lang, pero nilista na po nung tagalista ko yung mga pangalan na nandoon sa nakakomment lang. Yung nakakomment ng related doon sa issue, kakaunti lang po. Bagamat kakaunti ngayon views natin, 2,500 lang, pero mas kakaunti yung talagang totoong nakasubaybay kasi nga po, yung related lang doon sa topic yung mga nilista ng kwarga. Kaya, paulit-ulit ko sinasabi yan sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Paulit-ulit. Kaya sinasabi ko lang, isa naman pagkakataon na sasabihin ko sa inyo, mas magandang kung gusto nyo talaga na mapasali dyan, doon sa, yun, nakalagay na doon. Lahat ng panoorin nyo ng buo para maintindihan nyo. Kasi ayoko na pong magpaliwanag, lalo na kung ganito mainit ang ulo ko. So, hindi ko na po muna itataas itong kamay ko dahil doon sa mga sakit ating mga kababayan. Dahil hindi rin po tatalab yun dahil mainit talaga ang ulo ko. Maraming salamat po.